Huwag kang mag-scroll. Kung ikaw ay anak ng Diyos, huwag mong palampasin ang mensaheng ito. Maaaring iwan mo ang lahat, ngunit hindi mo maaaring iwan ang Diyos. Gaya ng bulaklak na hindi mamumulaklak kung walang sikat ng araw. Gaya ng isda, hindi mabubuhay kung walang tubig. Gaya ng punong kahoy, malalanta kung walang lupa. Kaya kapag iniwan natin ang Diyos, mamamatay ang ating buhay. Oo, mga kapatid, ang Diyos ang pinagmumulan ng ating buhay. Naalala mo pa ba ang kwento tungkol sa alibughang anak? Kinuha niya ang ari-arian ng kanyang ama at umalis nang hindi lumilingon. Akala niya ang pag-alis ay kalayaan at kasiyahan. Ngunit ano ang nangyari? Naubos ang mga pera at iniwan din siya ng mga kaibigan. Naupo siyang nag-iisa sa kulungan ng baboy at gutom na gusto na niyang kainin kahit ang pagkain ng mga baboy. Ngunit ang kanyang ama, mula nang siya ay umalis, araw-araw na nakatayo sa pintuan at naghihintay. Mga kapatid, sa totoo lang, hindi ba't ito rin ang kwento mo? Akala mo ang pagkakaroon ng pera ay kaligayahan. Akala mo ang kasikatan ay sapat na. Akala mo ang kalayawan ng laman ay makapupuno sa iyong puso. Kaya't pilit kang kumikita, nakikipaglaban para sa kasikatan at kapakinabangan at nagpapakasasa sa kalayawan. Hindi mo napapansin, unti-unti tumitigil ka sa pagbabasa ng Biblia. Unti-unti natutuyo ang iyong espiritu. Marahil ngayon ay nagigilty ka. Masyado na akong malayo sa Diyos. Hindi na ako karapat-dapat na bumalik. Ngunit nagkakamali ka. Ano ang itsura ng alibughang anak nang siya'y bumalik? Lanit ang kanyang damit o sira-sira. Puno ng putik ang kanyang buong katawan at wala na siya na kahit anuman, walang natira sa kanya. Pero mga kapatid, maaaring iniwan mo ang Diyos, ngunit ang Diyos ay hindi ka iiwan kahit isang araw. Akala mo huli na, akala mo hindi ka karapat-dapat, ngunit ang kanyang mga mata, ang sandali na iyong pagbabalik ay napakahalaga. Hindi dahil may mabuti kang ginawa, kundi dahil ikaw ay kanyang anak. Napakasimple. Ngayon, handa ka na bang umuwi? Kung handa ka, isulat mo, Ama, ako'y umuwi na. Aanyayahan kitang sumali sa Bible study at muling buuin ang iyong ugnayan sa Diyos. At ishare mo ito sa taong kilala mong nahihirapan at malayo at sabihin mo sa kanya na ang Ama sa langit ay umaasang siya ay uuwi.